Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Senadora Amy Marcos ay parang unti-unti nang nagigising sa katotohanan. Parang unti-unti na po siyang nagigising sa katotohanan dito. Dahil mga kababayan, ang sinasabi niya dito, hindi pwede mag-imbestiga si Senador Bato de la Rosa dahil sangkot si Bato de la Rosa dito sa drug war. At ang sinasabi niya rin dito na may katotohanan din. Mayroon din daw katotohanan yung mga ginagawang investigasyon ng Quadcom, mga kababayan. Diba? Kaya malinaw mga kababayan, lumilinaw na po dito kay Senadora Amy Marcos yung katotohanan. Unti-unti na po siyang nagigising. Nagigising na po si Senadora Amy Marcos. Gising na. Malapit na. Na malapit na mula sa kanyang pagkatulog ng mahimbing. At ngayon po ay unti-unti nang natatauhan. Unti-unti nang lumalayo. Lumalayo na po siya dito kay Vice President Sara Duterte. Ramdam na po ni BP Sara ang pag-iwas ni BP ni Amy Marcos kay BP Sara. Kaya naman itong si BP Sara, mga kababayan, naggagalaitin na po ito. Napapraning na. Hindi na malaman kung anong batikos ang kanyang gagawin. Hindi niya malaman kung sino ang unahin niya, si Amy ba o si PBBM. Mga kabayan, lumilinaw na Lumilinaw na yung katotohanan Tapakinggan natin si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Sa totoo lang, hindi natin mapagkakaila na napakahalaga ng mga ibinunyag sa Quadcom. So, there's very valuable testimony. Malinaw. Hindi raw maikakaila na mahalaga. May katotohanan yung ginagawang investigasyon dito sa Quadcom, mga kababayan. Wait lang, nangangati yung kirat. Okay, tuloy natin, mga kababayan. Tuloy. Mga ibinunyag sa Quadcom. So, there's very valuable testimony there. Ang akin lang ganito, kasi ang dapat natin balikan, ano talaga ang pakay ng legislative investigation? Dapat in aid of legislation. Patuloy na isinusulong sa Senado ang pagsasagawa ng sarili nitong investigasyon sa War on Drugs campaign ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos lumabas ang iba't ibang isyu ng paglabag sa batas sa House Quadruple Committee o Quadcom hearing. Ngunit nagpahayag ng pangamba si Senador Amy Marcos kung gagawin ang pagdinig sa ilalim ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kung saan si Senador Ronald Bato de la Rosa ang siyang chairperson ng komite. Tama. Talagang dapat lang kayo mangamba. Kasi automatic po yan. Kapag ito po si Bato de la Rosa yung hahawak ng komite na yan, at siya man talaga may hawak ng komite na yan. Pero kapag siya po yung chairman dyan, sa gagawin investigasyon yan sa drug war, automatic po yan. Automatic po yan na ililigtas nila ang kanilang mga sarili. Unang-una ang gagawin nila dyan, once na ang isang resource person na idinidiin dito si Bato de la Rosa, ano ang mangyayari dyan, mga kabay? Sa tingin nyo ano mangyayari dyan? Siyempre, ang unang-unang gagawin ni Bato dyan, hindi niya pagsasalitain yan. Automatic yan, magtatanong yan mga isa, dalawa, tatlo. Kapag hindi sumagot yan ng hindi niya kagustuhan, marinig, automatic po yan, iko-contempt po niya yan.
Sabagay, nakakulong naman yung mga resource person na yan. Pero, ang ibig sabihin dyan, hindi makakapagsalita yan ng maayos. Hindi niya po hayaan yan na tuloy-tuloy ang pagsasalita katulad ng ginawa niya dito doon sa ginawa niya, doon sa investigasyon niya sa PDLX, mga kababayan. Diba? Alam niyo ba kung ano nangyari dyan? Di ba? Napanood niyo naman. Si Picoy. Di ba? Tandaan niyo si Picoy? Na gusto lang magpaliwanag. Hindi niya po hinayaan yan. Hanggang sa ikinulong niya po. Di ba? Kasi nga po, kontra sa kanya yung mga sasabihin ni Picoy. Ganito na ganito rin ang mangyayari dito. Kay Kerwin Espinosa, kay Espinido, kung sakasakali ipatawag niya, kapag siya po ang humawak dyan ng chairman na yan, kapag siya ang naging chairman dyan sa committee na yan. Kaya nga, ang maganda dyang suggestion, tama itong si Amy Marcos eh. Talagang mababahiran talaga yung ganyang usapin. Kaya maganda dyan, tama itong si Escudero at saka si Reza Ontiveros na sana lahat ng mga membro ng Senado ay makipagtulungan dyan sa drug war investigation na yan. Diba? At higit sa lahat, hindi dapat si Bato ang manguna dyan. Pwede naman vice chair, diba? Pwede yun. O kaya iba, Blue Ribbon Committee. Pwede rin, diba? Para lang maiwasan, pwede naman siya umatin. Pwede naman umatin si Bato dyan kung gusto niya. Di ba? Tuloy natin. Paliwanag ng mambabatas, magiging self-serving ito bilang dawit din ang pangalan ni Senador De La Rosa dahil siyang nooy hepe ng Philippine National Police o PNP. Correct. Sa halip, mas may kakayahan ang Department of Justice na bumuo ng kaso at panahon na rin na dalhin ito sa DOJ para matapos na ito. Diyan naman ako hindi sang-ayon. Yung idediretso mo isasampa, walang investigasyon. Kasi once na isinampa mo yun sa DOJ, kung saan pa man yan, sa PNP, ganun din naman yan eh, pag-uusapan pa rin ng media yan eh. Pag-uusapan pa rin yan eh. Kaya mas maganda, pag-uusapan na sa Congress. Di ba? Ganun din naman ang kalalabasan yan eh. Hindi nga pag-uusapan dyan sa Congress. Isampa nyo naman yan sa DOJ, ganun din naman, kukunin din ng media. Di pag-uusapan pa rin, walang pinagkaiba, di ba? Di dyan pa lang pag-uusapan na sa Congress para magkaalaman talaga. Maliwanag dapat na yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayo na sakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that... Sinasabi dito ni Senador Jaime Marcos, dalhin na sa korte kapag sapat na. Hindi pa sapat. Kaya hindi pa dadalhin sa korte. Diba? Hindi pa sapat yung investigasyon ng Quadcom eh. Kaya siguro hindi pa dinadala sa korte. Hintayin mo na maging sapat Senador Jaime, ha? If masabihan that it is partisan or self-serving or otherwise untruthful. Nauna nang naglabas ng pahayag si Senador De La Rosa na kung iimbestigahan ng Senado ang naturang mga issue ay sa kanyang komite ito babagsak. Ngunit sinabi naman ng mga Quadcom leader na magiging self-serving ito kung ang mismong sangkot sa mga aligasyon ay siya ring mag-iimbestiga sa Senado. Panukala naman ni Senador Reza Ontiveros, isa ilalim sa Senate Committee of the Whole ang pagdinig sa nasabing kampanya kontra iligal na droga. Sa pamamagitan ng Senate Committee of the Whole, mabibigyan ng pantay-pantay na karapatan ang buong Senado sa pag-iimbestiga ng anumang issue na may kaugnayan sa EJK at war on drugs. Ibig sabihin, sa halip na isasailalim ito sa isa sa mga regular na komite kung saan chairperson ang isa sa mga senador, Senate President na ang mismong mangunguna sa hearing na siyang kadalasang itinatalagang chairperson sa Committee of the Whole.
Umaasa si Senador Ontiveros na sa ganitong paraan ay mas magiging panatag at mas mahihikayat rin na sumali at tumestigo ang mga victim survivor ng war on drugs. Mahalagaan niya na marinig ang boses ng mga ito para malaman ang buong katotohanan. Ipauubaya na rin ng mamabata sa chairperson ng Senate Committee of the Whole ang pagpapasya kung maglalabas ng imbitasyon sa mga tinutukoy na resource persons kabilang na dito si dating Pangulong Duterte. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Yun, napakaganda ng plano mga kababayan ha. Galing, gusto ko yun. Kung sino yung Senate President, siya dapat ang manguna dyan. Napakaganda nun. Huwag dapat si Bato kasi sila nga yung iniimbestigahan dyan eh. Sangkot nga sila dyan eh. Tapos sila pa yung manguna dyan. Di tama yung iba. Self-serving nga yan. Napakaganda ng ano niyan. Kung ako ang tatanungin, napakaganda niyan. Sang-ayon ako dyan na buong Senado ang mag-imbestiga. Kahit sino pa ipatawag dyan, walang matatakot dyan. Bakit? Lahat sila nandiyan dyan eh. Ganon. Diba? Diba? Nakatunga lahat sila. Yung iba kumakain. Yung iba nakamasid-masid lang. Naghahanda ng mga itatanong. Siyempre yung iba naman nakatanaw. Diba? Nakatingin-tingin sa mga paligid, nakikiramdam. Maganda yung gano'n, no? Kahit ipatawag nyo pa lahat ng mga resource person dyan, wala nang problema yan. Napakaganda nga ng plano na yan, basta hindi lang mapunta ito kay Bato dahil automatic po yan. Ililigtas niya po yung sarili nila. Alam nyo naman itong si Bato, kilala na natin ito sa pag-iimbestiga. Palaging sablay. Palaging nililigtas yung sarili. Doon pa nga lang kay Maslog di ba? Doon pa lang kay Maslog, kita nyo naman yung ginawa niya, di ba? Inunahan niya na agad. Doon kay Alex Go, di ba? Doon ginawa niya kay Alex Go na may pinangalanan lang na Chief PNP pumalag agad, di ba? Ganun na ganun ang mangyayari dyan kapag si Bato ang naging chairman dyan sa investigasyon sa drug war na yan. Tapos agad yan. Kaya wag niyong hayaan yan. Alam na natin, kilala na natin si Bato